Sa ilalim ng isang lumang poste sa eskinita, may batang babaeng hindi sumuko sa pangarap, si Lyra, na kahit walang kuryente, ay nag-aaral gabi-gabi gamit ang liwanag ng lansangan. Mula sa kahirapan, umangat siya tungo sa tagumpay bilang abogado ng mga batang lansangan. Kung nais mong ma-inspire, maantig ang damdamin, at masaksihan ang kwento ng pag-asa at pagbabago, panoorin mo ang kwentong ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga makabuluhang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong bumabalik tulong at nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Kabanata 1, Ilaw sa Kadiliman. Sa isang sulok ng lungsod, sa likod ng mga gusaling may mataas na pader at malalawak na bintana, may isang masikip na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, karton, at lumang trapal. Dito nakatira si Lyra, isang 10 taong gulang na batang babae na payat, maitim ang balat sa araw-araw na pagkakabilad, at may matang tila laging pagod pero puno ng pag-asa. Gabi na. Tahimik na ang paligid maliban sa tunog ng dumaraang tren sa kalapit na riles at alingawngaw ng mga tahol ng aso. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang eskinita, iisang bagay lang ang nagbibigay liwanag, isang post ng ilaw sa kanto, halos nanginginig na sa kalumaan. Doon nakaupo si Lyra sa isang plastik na monoblock na sira na ang isang paa. Mayroong isang lumang armchair sa harapan niya na nagsisilbing mesa, at sa ibabaw nito'y nakapatong ang kanyang notebook at isang librong halos wasak na sa dami ng ulit na pagbasa. Habang tahimik siyang nagsusulat, maririnig ang lagaslas ng hangin at ang ihip nito sa kanyang buhok. Suot niya ang lumang uniforme na kulay putit-asul, may ilang tagpi sa laylayan. May mga batang nagdaraan, tinatawanan siya. "Uy! Si Ilaw Girl na naman!" Sigaw ng isa. "Diyan ka na lang magpakasal sa post mo." Sabay halakhakan ng iba. Ngunit si Lyra hindi natinag. Inilapit pa niya ang kanyang mukha sa liwanag ng bumbilya para mas malinawan ang pagsusulat. Binasa niyang muli ang assignment sa science tungkol sa mga uri ng halaman. Kinopya ito ng maingat kahit nanginginig ang kanyang kamay sa lamig. Wala silang kuryente sa bahay. Ang ilaw ng poste ang tanging kaibigan niyang hindi siya iniiwan tuwing gabi. Hindi kalayuan, sa loob ng kanilang barong-barong, nakahiga ang kanyang ina, si Nanay Rosa, inuubo, mahina at namumutla. "Lyra." Tawag nito halos bulong. "Opo, Nay." Tumakbo si Lyra papasok, iniwan sandali ang kanyang pag-aaral. "Gabi na, anak. Magpahinga ka na. Baka magkasakit ka pa dyan sa ginaw." Umupo si Lyra sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng ina. "Kailangan ko pong matapos, Nay. May pagsusulit po kami bukas. Gusto ko pong makakuha ng mataas na marka. Hindi ka ba napapagod?" "Napapagod po pero mas pagod po siguro kayo, Nay. Kaya gusto ko pong makatapos. Para makabili po tayo ng gamot para po hindi na tayo dito." Napaluha si Nanay Rosa. Wala siyang kayang ibigay sa anak kundi pagmamahal at panalangin. Ngunit sa bawat gabi na pinapanood niyang nag-aaral si Lyra sa ilalim ng poste, tila ba may apoy sa dibdib niyang muling nabubuhay. Bumalik si Lyra sa labas. Pinagpag ang kanyang uniforme, umayos sa pagkakaupo, at muling nagsulat. Habang ginagawa ito, minsang napatingala siya sa langit, madilim, walang bituin, walang buwan. "Panginoon," bulong niya, "kung maririnig niyo po ako, sana bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit po wala kaming ilaw sa bahay, sana po hindi mawala yung ilaw sa loob ko." At sa sandaling iyon, biglang bumuga ng kaunting lakas ang ilaw ng poste, tila ba sumagot ang langit. Sa saglit na liwanag na iyon, nakita sa kanyang mukha ang determinasyong bihira sa batang kaedad niya. Determinasyong bunga ng pangarap, gutom, at pagmamahal. Ang mga dahon ng puno sa tabi ay sumayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang lapis, bagamat pudpud na, ay patuloy na gumuguhit ng mga pangarap sa papel. At ang ilaw ng poste, kahit kumukurap-kurap, ay nanatiling kasama ni Lyra sa kanyang paglalakbay patungo sa kinabukasan. Kabanata 2, Lapis at Pangarap. Kinabukasan, alas 7 ng umaga. Sa lumang gusaling pampubliko na may kupas na pintura at baku-bakong semento, naroon ang paaralang elementarya ng Sampaguita, isang paaralang salat sa pasilidad ngunit puno ng batang nangangarap. Pumasok si Lyra, dala ang kanyang kupas na bag na may butas sa gilid, may ilang libro, at isang lapis na halos wala ng haba, 3 pulgada na lang ang natira. Hiyang-hiya siya sa lapis niya, kaya tinatakpan niya ito kapag gumagamit sa loob ng klase. Sa kanyang upuan sa ikatlong hilera,
agad niyang inilabas ang kanyang kwaderno at nilagay sa ibabaw ng mesa. Uy, Lira, bulong ni Mayen, kaklase niyang maputi at anak ng isang barangay kagawad. Hindi ka na naman ba bumili ng bagong lapis? Wala pa po kasi kaming pera, sagot niya mahinahon. Dapat kasi, hindi ka na lang pumasok kung wala ka ring gamit, sabay irap ng isa pang kaklase. Tinawanan siya ng ilan. Ngunit gaya ng dati, hindi siya nagpatalo. Tahimik siyang umiti at saka inihanda ang sarili para sa aralin. Si Ginoong Lazaro, ang kanilang gurong mahigpit pero makatarungan, pumasok na may dalang papel. Mga bata, anya, ngayon ay may pagsusulit tayo. Pumukpok na kayo sa pagsusulat at tandaan, bawal ang daya. Nag-umpisa ang pagsusulit. Habang ang iba ay abala sa pagbubura at pagsusulat, si Lira ay dahan-dahan, maingat, at may buong atensyon sa bawat tanong. Ang lapis niyang halos mapigtal ay bumabaka sa kanyang pulso, isang simbolo ng kanyang pagod at tiyaga. Pagkalipas ng 30 minuto, tapos na ang pagsusulit. Paglabas ng klase, tahimik siyang naglakad pa uwi, bitbit ang kanyang bag na may sira na strap. Nadaanan niya ang isang karinderya na amoy ang nilulutong adobo. Lumingon siya. Umalinggaw sa tiyan niya ang gutom. 2 pandesal lang ang kinain niya kaninang umaga. Habang naglalakad, may biglang humarurot na tricycle at muntik na siyang masagasaan. Agad siyang napatras. Tanga! Tignan mo yung daan. Sigaw ng driver. Napayuko si Lira. Pinagtinginan siya ng mga tao. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglakad. Sa kabila ng lahat, buo ang kanyang loob. Pagdating sa kanilang barong-barong, naroon si Nanay Rosa, nakaupo sa sahig, nililinis ang ilang bote para ibenta bilang junk. Huminto ito at mumiti sa anak. Kumusta ang pagsusulit, anak? Medyo mahirap po, Nay. Pero sinubukan ko po talaga. Alam kong kaya mo. Ang talino mo, Lira. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Kinagabihan, habang ang ibang batay nanonood ng AE o natutulog sa komportableng kama, si Lira ay bumalik sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakaabang muli ang kanyang monoblock chair at sirang mesa. Humugot siya ng malalim na hininga at inilabas ang notebook. Ngunit pagkaupo niya, isang bagay ang napansin niya, basag na ang kanyang lapis. Hindi po. Bulong niya napaluhod sa kalsada. Dinampot niya ang 2 piraso. Sinubukan niyang isulat gamit ang pinutol na kalahati, pero hindi na niya ito mahawakan ng maayos. Napaluha siya. Sa dami ng araw na tiniis niya ito, ngayon na lang siya nadurog. Tahimik siyang umiyak. Lumapit si Mang Temyong, isang matandang nangangalakal na palaging nakikita ni Lira sa eskinita. Dala nito ang isang plastic bag ng kalakal at pansing umiiyak ang bata. Lira, bakit ka umiiyak? Basag na po yung lapis ko, Mang Temyong. Sagot niya, hindi na kayang pigilan ang luha. Yan lang ba? Ngumiti ang matanda. Mula sa bulsa ng kanyang maruming pantalon, inilabas nito ang isang lapis, hindi bago, pero mahaba pa at may pambura sa dulo. Ito muna, gamitin mo. Galing pa yan sa anak kong teacher na nasa malayo. Baka mas mapakinabangan mo pa ngayon. Parang sinilaban ng liwanag ang madilim na paligid. Tinanggap ni Lira ang lapis, mahigpit ang hawak, parang ginto sa kanyang palad. Salamat po. Salamat po talaga. At sa gabing iyon, muling nagsulat si Lira. Ang mga letra sa kanyang notebook ay tila naging paalala, hindi lang siya nag-aaral para sa sarili, kundi para sa kanyang nanay, para sa mga batang tulad niya, at para sa pangarap na binubuo niya gabi-gabi, sa ilalim ng ilaw ng poste. Kabanata 3, Unang liwanag ng pag-asa. Muling sumapit ang Lunes. Maaga pa lang ay gising na si Lira. Tila mas magaan ang kanyang pakiramdam, marahil dahil sa bagong lapis na binigay ni Mang Temyong, o marahil dahil sa paunti-unting pananalig na sa kabila ng lahat, may mga taong handang tumulong sa isang tulad niya. Habang ang iba ay abala sa paghahanda ng uniforme at baon, si Lira ay naglaba muna ng sariling damit gamit ang plangganang may pukpok na gilid. Habang kinukusot ang puting uniforme na medyo naging kulay abo na sa dami ng gamit, tahimik siyang nagdarasal. Panginoon, tulungan niyo po akong makapagtapos. Para po kay nanay. Para po sa mga batang katulad ko na walang-wala. Nang matapos, piniga niya ang damit at isinampay sa kawayan. Habang nakasabit ito, umaasa siyang matutuyo ito kahit na madilim ang kalangitan. Sa paaralan.
Sa silid-aralan ng grade 6, ipinaskil ni Ginoong Lazaro ang mga resulta ng nakaraang pagsusulit. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa papel na may mga pangalan at grado. Si Lyra, tahimik na naghintay sa gilid. Hindi siya makalapit dahil sa ilang batang naghaharutan sa harapan. Uy! Ako na naman ang top 3. Sigaw ni Mayen. Ako top 5. Haha, buti pa tayo, di tulad nung iba dyan na lapis lang ang puhunan, sabat ng isa pa. Tahimik si Lyra. Ngunit nang makalapit siya sa listahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Number 1. Lyra Santos, 98.5%. Hindi siya makapaniwala. Inulit niya ang basa. Tama nga. Siya ang nakakuha ng pinakamataas. Ako ang top. Bulong niya sa sarili, nangingilid ang luha. Napansin siya ni Ginoong Lazaro. Lyra, tawag nito. Lumapit ka nga rito. Lumapit siya, bitbit pa rin ang lapis ni Mang Temyong na maingat niyang isinilid sa lumang pencil case. Ipinagmamalaki kita, ani ng guro. Sa kabila ng iyong kalagayan, ipinakita mong hindi hadlang ang kahirapan sa tabumpay. Alam mo ba, ikaw lang ang nakasagot ng tama sa tanong tungkol sa kasaysayan ng Katipunan. Namula si Lyra sa hiya at tuwa. Pumalakpak ang iba pero mayroon ding napasimangot, lalo na si Mayen. Pagkatapos ng klase, tinawag siya sa opisina ng punong guro. Sa opisina ng principal. Sa loob ng opisina, nandoon si Principal Morales, isang babaeng nasa edad 50, istrikta ang mukha ngunit may mabait na puso. Sa tabi niya ay isang babaeng Amerikana na nakasuot ng simpleng damit at may dalang dokumento. Lyra, sabi ng punong guro, kilalanin mo si Miss Ellie Harper, mula sa isang non-government organization na tumutulong sa mga batang mahihirap ngunit may mataas na potensyal sa pag-aaral. Ngumiti ang dayuhan at yumuko sa kanya. Hi, Lyra. Your teacher submitted your name. He said you study under the streetlight at night. That's amazing. Hindi agad nakaimik si Lyra. Tiningnan niya si Ginoong Lazaro na nakatayo rin sa gilid. Ipinaliwanag ko po sa kanila ang kasipagan mo, sabi ng guro. At ngayon, may magandang balita si Miss Harper. Kinuha ng dayuhan ang isang folder at iniabot sa kanya. We want to sponsor your schooling. Tuition, books, even a monthly allowance. If you want it. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Halos hindi siya makahinga. Ako po? Ako po ang pipiliin nyo. Lyra, sagot ni Principal Morales. At dapat ipagpatuloy mo ang sipag mo. Ito ang unang hakbang. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, yumakap. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Maraming salamat po. Pag-uwi. Paglabas niya ng opisina, tila may liwanag na sa paligid. Wala man siyang bagong bag, bagong sapatos, o bagong uniforme, mayroon siyang bagong pag-asa. Pagdating sa kanilang barong-barong, nandoon si Nanay Rosa, namumulot ng mga tuyong dahon sa paligid. Anak, anong ngiti yan? Tanong ng ina. Yumakap siya ng mahigpit. Nay, may scholarship na po ako. Libre na po ang lahat. Napahagulgol ang kanyang ina. Sa buong buhay nila, ngayon lang sila muling umiyak, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa unang liwanag ng pag-asa. Kabanata 4, Mga bagyong paparating. Lumipas ang ilang linggo mula nang makuha ni Lyra ang scholarship. Sa unang pagkakataon, hindi na siya kailangang mangalakal ng bote tuwing Sabado para may pambili ng papel. May buwanang allowance na siyang natatanggap mula sa non-government organization ni na Miss Harper. Nakabili siya ng bagong bag, notebooks, at ilang gamit pang eskwela. Ngunit kahit may kaunting kaginhawahan na, pinili pa rin niyang mag-aral sa ilalim ng post gabi-gabi. Mas nakakapag-isip ako rito, Nay, sabi niya. Parang mas malapit ako sa pangarap ko. Ang inggit at paninira. Sa paaralan, napansin ng mga kaklase ni Lyra ang pagbabago. Hindi man marangya, halata na ang pagbuti ng lagay niya, mas malinis ang uniforme, may bagong sapatos, at may dalang baon sa tuwing recess. Hindi ito ikinatuwa ng ilan. Aba, sosyal na si Lyra, bulong ni Mayen sa mga kaibigan. Nagbabagong anyo dahil may dayuhang sponsor. Akala mo kung sino? Habang lumilipas ang araw, unti-unting naging marahas ang paninira. Isang araw, matapos ang klase, naabutan ni Lyra ang kanyang bag na butas na, at ang mga gamit niyang libro ay binasa at nilagyan ng tinta.
Sinong gumawa nito? Nanginginig niyang tanong, halos maiyak. Tahimik ang silid. Walang gustong umamin. Nakita siya ni Ginoong Lazaro habang nililinis ang mga gamit. Lumapit ito. Lira, may problema ba? Wala po, sir. Nadapa lang ako kasi nungalingan niya habang pinipigil ang luha. Hindi siya nagsumbong. Dahil alam niyang ang mga batang tulad niya, kapag umalma, ay madalas hindi pinapakinggan. Muli, tiniis niya. Ang unang bagyo. Hindi nagtagal, dumating ang isang malakas na bagyo sa Maynila. Bumuhos ang ulan ng 3 araw. Nalubog sa baha ang maraming kalsada, at ang kanilang barong-barong ay halos tangay ng hangin. Habang kumukulog, niyakap ni Lira ang kanyang bag at mga gamit. Nay, paano to? Baka mabasa ang mga libro ko. Si Nanay Rosa naman ay abalang tinatakpan ng plastik ang kanilang bubong. Anak, buhay muna natin ang unahin. Gamit ay pwedeng palitan, pero tayo, hindi. Ngunit kay Lira, mahalaga ang bawat piraso ng papel, bawat notebook, bawat lumang test paper na may marka ng 100%. Dahil sa mga ito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Sa kasagsagan ng ulan, biglang bumigay ang bubong. Tumilapon ang kanilang mga gamit. Nalublob sa tubig ang mga damit, unan, at ang ilang libro ni Lira. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya lang ang papel na dati puti, ngayon naging brown na at gusgusin. Pangarap ko yan. Bulong niya habang pinipiga ang basang notebook. Pagkatapos ng unos. Matapos ang 3 araw, tumila ang ulan. Umiinit na ang araw ngunit basa pa rin ang loob ng kanilang barong-barong. Saka dumating si Mang Temyong, may dalang kapote at plastik na bag. Lira, sabi ng matanda. Narinig ko ang nangyari. Eto, galing kay Miss Harper, pinalitan ang mga nasirang gamit mo. Inabot niya ang bag kay Lira, may bagong libro, papel, lapis, at isang maliit na flashlight. Sabi niya, kung mawalan ka ulit ng ilaw sa poste, ito ang gamitin mo. Ngumiti si Lira, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Bakit po sila tumutulong? Bakit po kayo tumutulong? Tumango si Mang Temyong. Dahil minsan din akong bata na walang-wala. At may tumulong din sa akin noon. Ngayon, ako naman. Balik sa ilaw. Gabi-gabi, bumalik si Lira sa poste. Bitbit ang kanyang bagong gamit at ang flashlight, inupuan niyang muli ang kanyang plastik na bangko. Habang nagsusulat ng aralin, may dumaan na matandang babae at 3 batang lansangan. Anong ginagawa mo, iha? Tanong ng babae. Nag-aaral po, nanay. Wala po kasi kaming kuryente. Tumango ang matanda. Maya-mayay, umupo na rin ang 3 bata sa tabi ni Lira. Tahimik lang silang nanonood. Ate, pwede po bang matuto rin kami? Tanong ng isa. Ngumiti si Lira. CJ. Simulan natin sa alpabeto. Sa ilalim ng poste, 4 na bata ngayon ang natututo. At si Lira, sa murang edad, ay naging guro sa lansangan. Kabanata 5, ang aklat na binuksan ang mundo. Mula nang may lumapit na mga batang lansangan sa kanya, hindi na muling nag-aral si Lira ng mag-isa sa ilalim ng poste. Gabi-gabi, kasama niya na sina Toto, Biboy, at Angje, mga batang walang tirahan, na minsan ay natutulog sa kariton, minsan naman sa ilalim ng tulay. Habang siya'y nagsusulat ng aralin, sila'y nakikinig. At nang siya'y magbasa, sila'y namamangha. Ate Lira, ang galing mo magbasa, sabi ni Biboy habang nakanganga. Turuan mo rin kami, hiling ni Angje. Para paglaki namin, kagaya ka rin namin. Nang gabing iyon, humawak si Lira sa kanyang bagong gamit, isang librong pinadala ni Miss Harper, pinamagatang mga bayani ng bayan. Ang laman ng aklat. Nang binuklat ni Lira ang libro, bumungad ang mga larawan ni Rizal, Bonifacio, at Gabriela Silang. Ibinahagi niya ito sa mga bata. Si Jose Rizal, wika niya, hindi lang bayani, kundi isang doktor at manunulat. Marunong siya mag-Ingles, Espanyol, at iba pang wika. Pwede ba yun, ate? Kahit mahirap, pwedeng maging matalino. Tanong ni Toto, habang hawak-hawak ang larawan ni Rizal. Tumango si Lira. Mahirap siya noon. Pero hindi naging dahilan yun para sumuko siya. Ginamit niya ang utak niya para ipaglaban ang tama. At sa mga mata ng mga bata, tila may bagong liwanag na sumiklab. Hindi na sila basta-bastang bata sa kalsada. Naging malinaw sa kanila na kahit isa kang hamak na tao, pwede kang maging dakila kung mag-aaral ka at kung hindi ka susuko.
Ang panibagong gabi ng pagbabago. Naging regular na ang klase sa poste. Lunes hanggang Sabado, matapos ang hapunan, nagtutungo na si Lyra sa kanilang poste. Bitbit ang libro at maliit na pisara na gawa sa karton, nagtuturo siya ng alpabeto, pagbasa, at simpleng kwento sa kanyang 3 estudyante. E ay para sa aklat, sambit ni Lyra. Ka ay para sa kaalaman. Sabay-sabay na sagot ng mga bata, natutunan na nila sa 2nd linggo. Napansin ng ilang kapitbahay ang ginagawa ni Lyra. May ilan na huminto para makinig. May isang nanay ang nagsabi. Di ba yan yung batang lagi sa poste? Abay nagiging guro na yata. Maya-maya, isang estudyanteng lalaki mula sa public high school ang lumapit. Pwede po bang makinig rin? Tanong niya. Naman, sagot ni Lyra. Lahat ay pwedeng matuto rito. At sa gabing iyon, hindi lang 3 ang estudyante ni Lyra, kundi 7 na. Ang kanyang liwanag ay hindi na lang sa sarili, kundi sa mas marami na. Ang sulat ni Miss Harper. Kinabukasan, pag-uwi ni Lyra mula sa eskwela, nadatnan niya ang isang liham sa lumang mesa. Galing ito sa non-government organization na sumusuporta sa kanya. Lyra, panimula sa sulat, kami namangha sa mga ulat na natanggap namin. Ipinasa ni Mang Temyong ang mga litrato mo habang nagtuturo sa ilalim ng poste. Dahil dito, nais naming imbitahan ka bilang tagapagsalita sa Youth Empowerment Forum ngayong buwan. Ikaw ang pinakabatang kalahok. Ipagmalaki mo kung paano mo ginagamit ang edukasyon para baguhin ang mundo. Nang binasa ito ni Lyra, natigilan siya. Ako? Magsasalita sa harap ng maraming tao. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit naniningning ang kanyang mga mata. Kinabukasan, lumapit siya sa kanyang guro. Ginoong Lazaro, totoo po ba na kaya kong gawin to? Ngumiti ang guro. Lyra, matagal mo nang ginagawa. Nagtuturo ka na sa mga bata. Hindi ka lang magaling magsalita, ginagawa mo ang sinasabi mo. Ang mga taong tulad mo ang dapat marinig ng mundo. Ang paninindigan. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang intensyon ni Lyra. Hindi na lang siya nag-aaral para sa sarili. May mas malawak na dahilan na ang mga batang tulad niya. Ang mga batang walang libro, walang ilaw, at walang tahanan. Kung naging abogado si Rizal para ipaglaban ng bayan, sambit niya isang gabi habang nakatingin sa buwan, ako rin. Balang araw, magiging abogado ako para sa mga batang lansangan. Para sa mga katulad ko. Kabanata 6 ang entabladong kinatatakutan. Ang araw ng Youth Empowerment Forum ay dumating. Maaga pa lang ay gising na si Lyra. Suot niya ang puting blouse at itim na paldang medyo maluwag, bigay ni Ma'am Trinidad, guidance counselor ng kanilang paaralan. Maingat niyang isinuot ang sapatos na bahagyang kupas, pero pinakintab ni Mang Temyong gamit ang lumang floor wax. Anak, ani Nanay Rosa habang inaayos ang kanyang buhok, kahit saan ka makarating, huwag mong kakalimutang galing ka sa ilalim ng ilaw ng poste. Tumango si Lyra. May kaba sa kanyang dibdib, tila may tumitibok na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagdating sa Maynila. Kasama ang isang volunteer mula sa non-government organization, bumiyahe si Lyra papuntang Maynila. Habang nasa bus, nakatanaw siya sa mga mataas na gusali at masisikip na kalsada. Para siyang nalunod sa ingay ng syudad, busina, tren, mga taong nagmamadali. Pagkarating nila sa lugar ng forum, isang malawak na auditorium na aircon at may pulang carpet, pakiramdam ni Lyra ay wala siyang lugar doon. Sa labas ng entablado, nakita niya ang iba pang mga tagapagsalita, mga kabataang nagmula sa pribadong paaralan, nakasuot ng blazer, at nagsasanay ng kani-kanilang talumpati gamit ang tablets. Pakiramdam ni Lyra ay maliit siya. Pinilit niyang balikan ang dahilan ng kanyang pagpunta. Para sa mga batang lansangan. Para sa ilaw ng poste. Para sa sarili ko. Ang talumpati. Tumawag ang host. Mula sa Barangay Maligaya, isang batang nagtuturo sa ilalim ng ilaw ng post, palakpakan natin si Lyra Fernandez. Tumunog ang palakpakan. Tumayo si Lyra. Nang lumakad siya patungong entablado, tila bumigat ang kanyang mga hakbang. Pagharap niya sa mikropono, nanginginig ang kanyang kamay. Tumahimik ang buong lugar. Napatingin siya sa mga tao. Napakarami. May mga kamerang nakatutok. May ilang nakakunot ang noo, tila nagtataka kung ano ang kayang sabihin ng isang batang payat, maitim, at walang makabagong gamit. Lumingon siya sa gilid ng entablado, doon niya nakita si Miss Harper, na tahimik na ngumiti sa kanya.
Sa likod ng isipan niya, parang narinig niya ang tinig ni Nanay Rosa. Huwag kang matakot. Sabihin mo ang totoo. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang mikropono. At nagsimula. Ang mensahe. Magandang araw po. Ako po si Lyra. 12 taong gulang. Sa amin po walang kuryente. Kaya gabi-gabi nag-aaral ako sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil kailangan. Tahimik ang buong lugar. Noong una, ako lang. Pero dumami. May 3, 5, 7. Mga batang lansangan na gustong matuto. Hindi ko sila tinanggihan. Kasi kung ako, na isang batang walang gamit, kayang matuto sila rin, kaya nila. Habang nagpapatuloy siya, nawala ang kaba. Napalitan ito ng tapang. Hindi po ako matalino. Pero may pangarap ako. Gusto kong maging abogado. Hindi para yumaman. Kundi para ipaglaban ang mga batang tinatawanan, tinatalikuran, at kinalilimutan. Hindi ko po sinasabi na ako'y espesyal. Ang sinasabi ko po, lahat tayo may ilaw. Kahit gaano kaliit, pwede po nating gamitin para liwanagan ang iba. Tahimik pa rin ang paligid. Hanggang sa biglang may pumalakpak. 1. 2. Hanggang sa ang buong auditorium ay humiyaw ng palakpakan. Pagkatapos ng talumpati. Pagbaba ni Lyra sa entablado, nagsiksikan ang mga volunteer, guro, at estudyante para makipagkamay sa kanya. Napakaganda ng mensahe mo, sabi ng isang guro mula sa Quezon City. Inspirasyon ka sa amin, sabi naman ng isa pang tagapagsalita. Hindi niya alam kung paano mag-react. Ngumiti lang siya kahit naningilid ang luha. Sa sulok, nakita niya ang 3 batang lansangan, hindi ang tunay na mga kaibigan niya, pero tila kamukha ni na Biboy, Toto, at Angje. Napaisip siya, darating ang panahon, sila naman ang magsasalita sa entablado. Ang regalo. Bago sila umalis, lumapit si Miss Harper kay Lyra at inabot ang isang makapal na sobre. Lyra, dahil sa talumpati mo, may isang abogadong gustong tumulong sa'yo. Sasagutin na niya ang lahat ng gastos mo sa pag-aaral, mula high school hanggang kolehiyo. Nanlaki ang mata ni Lyra. Tutu po to. Tutu. Ipinasa mo ang ilaw sa mas maraming tao. Panahon na para liwanagan ka rin. Kabanata 7, ang liwanag sa dilim ng lungsod. Ang Maynila ay parang ibang planeta para kay Lyra. Simula nang tinanggap niya ang scholarship mula sa isang kilalang abogadong tumangkilik sa kanyang kwento, tuluyan na siyang lumipat sa lungsod upang mag-aral sa isang prestihiyosong paaralan. Isang dormitoryo para sa mga eskolar ang naging kanyang bagong tahanan. Malayo sa kanilang barong-barong, malamig ang kwarto, may sariling ilaw, at ang lamisay di na kailangan ipwesto sa ilalim ng poste. Pero kahit may ginhawa, hindi naging madali ang lahat. Unang araw sa bagong eskwela. Umaga pa lang ay gising na si Lyra. Suot niya ang unipormeng bago at nakaligo sa malinis na banyo, bagay na noon ay isang pangarap lang. Habang naglalakad papuntang eskwelahan, hawak-hawak niya ang lumang backpack na binigay ni Miss Harper. Habang tumitingin siya sa mga estudyanteng may mamahaling cellphone, mamahaling sapatos, at inaalalayan ng sasakyan, unti-unting nanlambot ang kanyang tuhod. Hindi ako bagay dito. Bulong ng isip niya. Sa unang klase, inilahad ng guro ang isang tanong sa klase. Bakit mahalaga ang batas sa lipunan? Itinaas ni Lyra ang kamay, buong kaba. Dahil ito po ang nagsisiguro na kahit mahirap ka o mayaman, pare-pareho ang dapat na pagtrato. Tumawa ang ilan sa klase. Parang nanonood lang ako ng pang-angki, bulong ng isa. Napayuko si Lyra. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba ng pagsagot, kundi dahil sa hiya. Ibang mundo nga talaga ito. Ang pangungutya. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit ang masakit na karanasan. Sa kantin. Uy, si Scholar. Libre yata pagkain kasi kawawa. Sa library. Wag nating isama sa group si Lyra, baka di niya maintindihan. Sa group activity. Ikaw na lang mag-print, Lyra. Oh wait, may printer ba kayo sa ilalim ng poste? Isang araw, hindi na siya nakatiis. Pagka-uwi niya sa dorm, dumiretso siya sa ilalim ng kumot at tahimik na umiyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobrang bigat ng lungkot sa dibdib. Pumapasok siya araw-araw, pero pakiramdam niya'y hindi siya nakikita bilang kapantay, kundi bilang kwento ng awa. Pagbangon.
Isang gabi, habang nakatingala siya sa kisam ng dorm, naalala niya ang boses ni Nanay Rosa. Lira, hindi mo kailangang ipaliwanag ang hirap mo. Ipakita mo na lang kung paano mo to lalampasan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Pumasok na may panibagong tapang. Hindi na siya makikipagpaligsahan sa galing ng iba, makikipagpaligsahan siya sa sarili niya. Sa bawat klase, tahimik siyang nakikinig. Sa library, hindi na siya umiiwas. Pinag-aralan niya ang bawat konsepto hanggang sa kayanan niyang tumulong sa iba. Pagkakamit ng respeto. Dumating ang isang malaking project, isang mock trial kung saan magpapanggap silang mga abogado at magtatanggol sa isang kaso. Walang gustong kumuha kay Lira. Pero sa huli, isa sa mga pinakamaaral na estudyante, si Angela, ang nagsabing, si Lira na lang ang maging lead defense. Gusto kong makita kung totoo nga ang husay ng ilaw ng poste. Tinanggap ito ni Lira. Sa loob ng isang linggo, araw-araw siyang nagsaliksik, nag-ensayo, at binuo ang depensa. Habang ang iba'y natutulog na, siya'y nasa library pa, kaisa-isang naka-on ang ilaw ng reading lamp. Dumating ang araw ng mock trial. Tumayo si Lira sa harap. Nakaayos ang buhok, simple pero profesional ang dating. Buong tapang niyang inilahad ang depensa ng kanyang kliyente. Ang hustisya ay hindi lamang para sa marunong. Ito ay para sa lahat, bata, matanda, mayaman, mahirap. Pagkatapos ng kanyang argumento, tahimik ang klase. Hanggang sa nagsimulang pumalakpak ang guro. Napakahusay, Ina Fernandez. Tunay kang may galing ng isang tunay na abogado. Pagtanggap. Simula noon, unti-unti nang nagbago ang trato sa kanya. Si Angela, na dati mapanukso, ay lumapit sa kanya at nagsabing, pasensya ka na kung naging masungit ako. Hindi kita talaga kilala noon. Pero ngayon, saludo ako sa'yo. Sa library, tinutulungan na siya ng mga kaklase. At sa kantin, may mga gustong makiupo sa kanya. Hindi siya sumikat. Pero sa wakas, naging bahagi siya ng mundo kung saan dati ay dayuhan siya. Sa dulo ng kabanata, naglakad si Lira pauwi sa dorm. Dumaan siya sa harap ng isang post sa may bangketa. Nakatayo sa ilalim nito ang isang batang babae, may hawak na lumang notebook, nag-aaral habang nakaupo sa karton. Lumapit siya. Anong pangalan mo? Jasmine po. Gusto mong tulungan kita sa assignment mo? Umiti ang bata. Gusto ko po. Umupo si Lira sa tabi ng poste. Sa ilalim ng parehong liwanag na minsan, ay sa kanya rin nagbigay ng pag-asa, ngayon siya na ang nagsisilbing ilaw. Kabanata 8, ang tinig ng paglilingkod. Ang pag-asa, tulad ng ilaw ng poste, ay simpleng liwanag lang pero sapat para itulak ang isang batang nangangarap na abutin ang imposible. Sa edad na 23, si Lira ay isang ganap ng abogado. Sa wakas, naisakatuparan niya ang matagal ng pinangarap, ang pumasa sa bar exam sa isang maliit na sala ng isang regional trial court. Siya'y nanumpa bilang abogado ng bayan, sabay yakap sa lumang litrato ni Nanay Rosa. Ito po para sa lahat ng batang nag-aaral sa ilalim ng dilim. At sa mga tulad kong piniling maniwala sa liwanag. Pagbabalik sa pinanggalingan. Sa unang araw ng kanyang pagiging abogado, hindi siya nagpunta sa law firm. Hindi siya tumanggap ng alok mula sa mga malalaking kumpanya. Bagkus, tumungo siya sa isang lugar na matagal nang nasa puso niya, ang Barangay Maligaya, ang mismong lugar kung saan siya lumaki. Dumiretso siya sa barangay hall at humarap sa kapitana. Attorney Lira, anong maitutulong namin sa'yo? Hindi po ako andito para humingi. Gusto ko pong maglingkod. Gusto kong magtayo ng libreng legal clinic para sa mga bata at pamilya sa lansangan. Nagulat ang mga opisyales, ngunit nakita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. At sa loob lamang ng isang linggo, may mesa na si Lira sa tapat ng barangay hall. May karatula itong libreng konsultasyong legal, lalo na sa mga batang lansangan. Ang unang kaso, si Bongbong. Isang gabi, habang isinasara na ni Lira ang kanyang mesa, may isang batang marungis at walang tsinelas na lumapit. Ate, totoo pong abogado ka. Bakit? Kasi po yung kaibigan ko, kinuha ng pulis. Wala naman po siyang ginawang masama. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa presinto. Doon niya nakita ang isang batang lalaki, 7 taong gulang, nakakulong sa loob ng selda ng mga menor de edad. Nang tanungin kung ano ang kaso, ang sagot ng pulis. Nagnakaw daw ng biskit sa tindahan. Lumapit si Lira sa opisyal.
Wala po ba tayong batas na nagsasabing hindi dapat ikinukulong ang batang ganito kabata? Wala ba siyang magulang? Wala bang social worker? Napahiya ang opisyal. Sa parehong araw, pinakawalan si Bongbong. At sa tulong ni Lira, dinala ito sa Department of Social Welfare and Development para maalagaan. Pag-usbong ng misyon. Unti-unting lumawak ang kanyang adhikain. Sa mga sumunod na buwan, marami siyang tinulungang bata, ang iba'y biktima ng pang-aabuso, ang iba'y nawalan ng tirahan, at ang ilan ay tinuruan niya mismong magbasa. Minsan, dumalaw siya sa isang eskinita sa ilalim ng tulay. Doon niya nakita ang isang grupo ng mga batang lansangan, nagsisiksikan sa karton habang may isa sa kanilang nagsusulat gamit ang uling sa pader. Lumapit siya at mumiti. Ako si Attorney Lira. Gustong-gusto kong matutong magbasa ang mga batang tulad nyo. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang misyon. Ang tingin ng mga bata sa kanya ay sapat na, mata ng pag-asang matagal na nilang hindi naramdaman. Lira Foundation. Sa tulong ng mga dating guro, ilang kaibigang abogado, at isang kilalang mamamahayag na nagsulat ng kanyang kwento sa dyaryo, nabuo ang Lira Foundation, liwanag para sa isang responsableng abogasya. Layunin nito ang magbigay ng libreng legal aid para sa mga batang lansangan at maralita. Literacy programs para sa mga batang hindi nakapag-aral. Kampanya laban sa pang-aabuso ng kabataan. At higit sa lahat, pagbibigay ng inspirasyon. Sa unang taon ng operasyon, mahigit 200 bata ang natulungan ng foundation. Isa na rito si Jasmine, ang batang nakilala niya sa ilalim ng post noon na ngayon ay isa na sa pinakamasigasig niyang volunteer. Ang panata. Isang gabi, habang nasa opisina siya ng foundation, naaninag ni Lira ang liwanag mula sa labas ng bintana. Tumayo siya at lumabas. Nakita niyang muling nakaupo si Jasmine sa ilalim ng poste, tinuturuan ang dalawang batang babae ng alpabeto. Lumapit si Lira at umupo sa tabi nila. Ang galing mo na, Jasmine. Tulad mo po, gusto ko ring maging abogado para tulungan yung mga batang walang boses. Tumulo ang luha ni Lira. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Sa ilalim ng ilaw ng poste, isa na siyang tinig ng batas, tagapagtanggol ng kabataan, at patunay na ang edukasyon, kahit sinimulan sa kadiliman, ay makakaabot sa pinakatuktok ng liwanag. Kabanata 9, ang parangal ng bayan. Ang tunay na gantimpala ay hindi tropeo. Hindi rin ito titulo. Ito ay ang mga pusong natuto, nabago, at muling nanalig sa kabutihan ng mundo. Simula ng pagkilala. Isang tanghali ng Abril, habang abala si Lira sa opisina ng Lira Foundation, dumating ang isang liham mula sa Malacanang. May formal na imbitasyon na nagsasabing siya ay isa sa mga tatanggap ng prestihiyosong Lingkod ng Bayan Award, isang pagkilala sa mga individual na naglaan ng kanilang buhay sa serbisyo para sa mahihirap at mga isinasantabi ng lipunan. Napatigil siya. Nanginig ang kamay niyang may hawak ng liham. Sa tanang buhay niya, hindi niya inakalang ang batang babae na dating nakaupo sa ilalim ng poste ay tatawagin ngayong bayani ng bagong henerasyon. Ang gabi ng parangal. Dumating ang gabi ng seremonya. Sa isang magarang bulwagan sa Maynila, dumalo ang mga opisyal ng gobyerno, miyembro ng media, at iba't ibang organisasyon. Naroon ang mga mayor, gobernador, senador, pati na rin ang mismong pangulo ng bansa. Nang tawagin ang pangalan ni Lira, sabay-sabay na pumalakpak ang buong audience. Ngunit sa halip na pumunta agad sa entablado, tumingin muna siya sa likod ng bulwagan kung saan naroon ang grupo ng mga batang tinulungan niya, nakaupo, maayos ang kasuotan, at may mga ngiting puno ng pag-asa. Umakyat siya ng entablado ng dahan-dahan. Tinanggap ang tropeo. Ngunit sa halip na magpasalamat agad, huminga siya ng malalim at nagsalita. Hindi ako bayani. Isa lamang akong dating batang lansangan na piniling maniwala sa liwanag ng poste. At kung may karapat-dapat man sa gantimpalang ito sila yon. Itinuro niya ang mga bata sa likuran ng bulwagan. Napuno ng palakpakan at pagtayo ang buong audience. Ang panayam. Kinabukasan, laman ng balita si Lira. Lumabas sa TV, dyaryo at social media. Isa sa mga viral clip ay ang panayam sa kanya ng isang batikang mamamahayag. Attorney Lira, ano ang nagtulak sa'yo para piliing magsilbi sa mga lansangan imbes na magtrabaho sa malalaking kumpanya? Kasi alam kong walang ibang tutulong sa kanila kundi tayo rin. At sa ilalim ng bawat poste, may batang tulad ko naghihintay lang ng gabay para maniwala sa sarili.
Kapag iniwan natin sila, tuluyan silang malulugmok sa dilim. Ano ang sukatan mo ng tagumpay? Hindi ang yaman, hindi ang parangal. Ang tunay na tagumpay ay kapag may batang dating takot magsalita, pero ngayon marunong nang magbasa, may pangarap, at nagsasabing, gusto ko ring tumulong sa iba. Pagbabalik sa eskinita. Matapos ang parangal, hindi nagbago ang pamumuhay ni Lyra. Hindi siya lumipat ng bahay. Hindi siya bumili ng kotse. Bumalik siya sa dating gawi, bitbit ang kanyang luma at butas-butas na bag, naglalakad sa mga eskinita, nakikipagkwentuhan sa mga bata. Minsan ay naaktuhan siya ng isang estudyanteng reporter na nagtuturo sa ilalim ng post, sa mismong post kung saan siya dating nag-aaral. Kasama niya si Jasmine, na ngayoy isa na ring scholar sa ilalim ng foundation. Ate, bakit dito ka pa rin nagtuturo? Kasi dito ko unang natutong mangarap. At baka dito rin manggaling ang susunod na abogado ng lansangan. Mga liham mula sa puso. Buwan pagkatapos ng parangal, nakatanggap si Lyra ng mga liham mula sa iba't ibang panig ng bansa. Liham ng mga batang nais ding tumulong, ng mga dating estudyanteng nabigyan ng inspirasyon, ng mga guro at magulang na muling nabuhayan ng loob. Isa sa mga liham ang bumago ng lahat. Ate Lyra, ako po si Nico. Dating batang nagtitinda ng yosi sa kanto. Dahil po sa inyo, nag-enroll ako ulit. Nasa grade 6 na po ako. Balang araw, gusto ko ring maging abogado tulad nyo. Huwag po kayong tumigil. Kasi kayo po ang post naming lahat. Napaluha si Lyra. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lalim ng katotohanan, ang liwanag ay hindi lang dapat pinapakinabangan, dapat din itong ipasa. Ang liwanag na lumalawak. Dumami ang mga sumuporta sa Lyra Foundation. Nagkaroon ito ng satellite branches sa Cebu, Davao, at Baguio. Marami sa kanyang dating tinulungan ay naging staff, volunteers, at scholars. May ilan na ring pumasok sa law school, at may nagbabalak na ring magtayo ng sariling community programs. Ngunit kahit gaano na ito kalawak, isang bagay ang hindi nagbago. Tuwing gabi, si Lyra ay madalas pa ring matagpuan sa ilalim ng post, hindi para sa sarili, kundi para sa susunod na batang nangangailangan ng liwanag. Kabanata 10, Ilaw ng Kinabukasan. Ang tunay na post ng pag-asa ay hindi gawa sa bakal, kundi sa puso ng taong handang tumindig para sa iba. Paglipas ng panahon. Lumipas ang 3 taon mula nang tanggapin ni Lyra ang parangal mula sa Malacanang. Sa panahong iyon, higit 500 bata ang naisama ng Lyra Foundation sa edukasyon, higit 1,000 ang nabigyan ng legal na tulong, at higit pa roon, libo-libong puso ang naantig ng kanyang kwento. Ngunit sa kabila ng lumalawak na responsibilidad, naramdaman ni Lyra ang pagod. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ilang taon na siyang halos walang pahinga, mula sa pagtutok sa kaso ng mga batang kinulong, hanggang sa pag-organisa ng mga mobile classrooms, at pagdalo sa mga outreach mission sa mga liblib na lugar. Nagsimula siyang mapaisip. Hanggang kailan ako makakakilos sa ganitong paraan? Paano kung hindi ko na kayang tumayo sa ilalim ng poste? Isang gabi, habang tinitignan niya ang lumang litrato niya bilang batang nakaupo sa ilalim ng ilaw, napangiti siya at napaluha. Ang pagpasa ng liwanag. Noong sumunod na buwan, naganap ang isang espesyal na seremonya sa mismong eskinita kung saan siya lumaki. Doon, sa ilalim ng parehong poste, itinayo ng foundation ang Liwanag Hall, isang maliit ngunit matibay na silid-aralan na bukas gabi-gabi para sa mga batang lansangan. Sa pagbubukas ng Liwanag Hall, isinagawa rin ang pagtatalaga ng bagong leader ng programa, si Jasmine, ang dating batang sinamahan ni Lyra sa pag-aaral, at ngayoy bagong abogado na rin. Simula ngayong gabi, anunsyo ni Lyra sa harap ng mga bata, magulang, at press, ipinapasa ko ang apoy ng paglilingkod kay Attorney Jasmine Santos, isang batang dating nangangarap sa ilalim ng poste, at ngayoy tagapagdala ng liwanag para sa marami. Tumayo si Jasmine. May luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ng tapang ang tinig. Hindi ako magiging ako kung hindi dahil kay Attorney Lyra. Hindi ito pamamaalam kundi pagpapatuloy. Ang bawat bata na dumaan dito ay hindi na muling mawawala sa dilim. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumugtog ang simpleng musika ng gitara mula sa isang binatang dating kargador sa palengke, isa na ring scholar ng foundation. Huling paglalakad sa eskinita. Pagkatapos ng programa, mag-isang naglakad si Lyra sa kahabaan ng eskinita. Malinis na ang paligid. Hindi na kagaya noong bata pa siya, may ilaw na ang bawat kanto. May mga basurang lalagyan. At may mga batang naglalaro, hindi na namamalimos.
Pumunta siya sa post. Umupo sa semento. Pinikit ang mga mata at pinalaya ang huling buntong hininga. Ito ang lugar kung saan ako unang naniwala na may pag-asa. Habang nakaupo roon, lumapit ang isang batang lalaki, bitbit ang lumang aklat. Ate, pwede po bang dito ako mag-aral? Wala kaming ilaw sa bahay eh. Napangiti si Lyra. Tumango. Sige, anak. Diyan din ako nagsimula. Ang hinaharap. Mula sa itinatag na liwanag hall, lumaganap pa ang mga sanga ng foundation. Isinilang ang ilaw ng kinabukasan program, isang pambansang inisyatibo na nagtayo ng mga solar-powered learning posts sa mahigit 300 barangay. Si Jasmine ay naging kinatawan sa United Nations para sa karapatang pambata. Si Lyra naman, tumanggap ng honorary doctorate mula sa isang prestihiyosong unibersidad, ngunit tinanggihan ang alok na maging politiko. Hindi ako kailanman tatakbo sa posisyon. Mas mahalaga sa akin ang maglakad sa tabi ng mga bata, hindi sa ibabaw nila. Pagwawakas. Isang gabi, nakita si Lyra ng isang mamamahayag, muling nakaupo sa ilalim ng poste. Sa tabi niya ay isang batang babae na may maliit na notebook, nagsusulat habang binibigyan niya ng gabay. Attorney Lyra, hindi ka pa rin ba napapagod? Napapagod din pero habang may isang batang naniniwalang may liwanag, hindi ako titigil. Ano po ang maiiwan niyo sa amin sa bansa? Sana kapag wala na ako, makita pa rin ang poste. At sa ilalim nito, may batang hindi sumusuko. Sa ilalim ng ilaw ng poste, ipinanganak ang isang pangarap. Sa bawat batang umuupo roon, muling ipinapanganak ang pag-asa. Wakas. Sa simpleng ilaw ng post nagsimula ang pangarap ni Lyra, at ngayon, siya na ang ilaw para sa marami. Sa ilalim ng ilaw ng poste ay paalala na kahit sa gitna ng kahirapan, may liwanag na pwedeng maging gabay tungo sa tagumpay. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong saloobin, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong makabuluhan, makatao, at puno ng pag-asa. Ikaw rin maaaring maging ilaw ng iba.